Si Bai Ningbing ay halos matawa na sa galit dahil sa dalawang pangungusap na iyon. Pagpikit at pagmulat niyang muli, nag-aalab na ang matinding galit sa kanyang mga mata. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagpakasal ng patalikod sa akin? Anong ibig mong sabihin na patalikod? Ang kasal ng mga pamilyang Jiang at Liu ay mahigit isang buwan ng trending sa internet. Bai Ningbing, hindi ka ba nag-i-internet? Ang mga salitang Jiang at Liu ay tila may ipinaalala kay Bai Ningbing. Bigla siyang lumingon sa bride sa tabi niya. Liu Ruyan. Ang mukhang ito ay may 50% pagkakahawig sa pangalawa niyang ate, si Liu Yunsheng. Agad siyang nakilala ni Bai Ningbing. Nanlaki bigla ang kanyang mga mata. Nanginginig ang gilid ng kanyang mga labi. Mababasa sa buong pagkatao niya ang mga salitang hindi makapaniwala. Ang pakakasalan ni Liu Ruyan ay si Jiang Fan. Kung ganoon, sino naman si Jiang Fan? Napagtanto rin ni Natang Yan at ng iba pa sa likod niya ang isyong ito. Gulat na gulat silang napasigaw, Jiang Fan, mula ka ba sa pamilyang Jiang ng Jingbei? Tahimik ko silang tiningnan at buong pasensya kong ipinakilala ang aking sarili. Sa madaling salita, ako ang susunod na tagapagmana ng pamilya Jiang ng Jingbei. Ang kaisa-isang anak ni na Jiang Shuming at Ginang Ye Xiying. Ang mapapangasawa ni Ruyan. May mga tanong pa ba kayo tungkol sa pagkatao ko? Ang mahabang listahan ng titulong iyon ay agad na nagpatahimik sa 6 na tao. Sa hasyang, ang mga senyorita na ito ay talagang kayang gawin ang lahat ng gusto nila. Pero ito ang Jingbei, ang lugar kung nasaan ang kabisera. Ang estado ng kanilang pamilya, kumpara sa pamilyang Jiang at Liu, ay talagang walang-wala. Hindi ko alam kung gaano katagal silang natahimik bago si Bai Ningbing, na may paos na boses, ay nagtanong ng isang bagay na napakahalaga para sa kanya, bakit hindi mo sinabi noon pa? Hindi ba't marami ka ring itinago sa akin? Halimbawa, yung usapan natin kapag 28 taong gulang na. 2 pangungusap lang, at biglang namutla ng husto ang mukha ni Bai Ningbing. Nagpumiglas siya at walang tigil na nagpaliwanag sa pagkataranta. Maipapaliwanag ko to, Afan. Hindi ko talaga kinalimutan si Shen Haoyu. Pero sa loob ng 7 taon na to, sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, si Liu Ruyan, na tahimik lang na nagmamasid sa gilid, ay pumutol sa kanyang sinasabi. Sinabi niya sa mga security guard, ilabas niyo na sila. Hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko. At napakalambing na kinausap ako, hindi ito ang tamang oras para asikasuhin ang mga to. Afan, pagkatapos ng kasal, imbitahan na lang natin ang mga kaibigan mo para kumain ng hiwalay. Huwag na nating paghintayin ang mga bisita. Hindi ko inasahan na si Liu Ruyan, sa ganitong kritikal na sandali, ay gagawa ng ganito kadesididong pagpili. Kahit na tumango ako bilang pagsang-ayon, marami pa ring tanong sa isip ko. Pero hindi ito ang tamang pagkakataon para malanawan. Kinawit ni Liu Ruyan ang braso ko, at sabay kaming bumalik sa gitna ng entablado. Muling tumugtog ang masiglang pyesa ng piano. Sa gitna ng pagbati ng lahat, tinapos ng mag-asawa ang seremonya ng pagpapalitan ng singsing. Sa sandaling inihagis ang bouquet. Naglaglagan mula sa langit ang maraming talulot, balahibo, at confetti. Tumama ang nakakasilaw na sikat ng araw kay Liu Ruyan, na nagbigay liwanag sa kanyang maganda at kaakit-akit na mukha. Tumalikod ako, hindi na lumingon pa, at buong tapang na humakbang patungo sa hinaharap at sa kinabukasan. Pagkatapos ng marangyang kasal na ito, medyo napagod ako. Habang inaalala ang mga nangyari kanina, pakiramdam ko ngayon ay oras na para magkaroon kami ni Liu Ruyan ng isang tapat at may sensinang pag-uusap. Tungkol sa mga nangyari ngayong araw, may gusto ka bang itanong sa akin? Saglit na natigilan sa pagpupunas ng mukha si Liu Ruyan at mataman akong tiningnan. Kung gusto mong sabihin, mayroon akong itatanong. Kung ayaw mong sabihin, wala akong itatanong. Medyo nagulat ako sa mahinahon at mapagbigay niyang ugali. Unang beses kong naramdaman, na parang isang pambihirang tao ang napangasawa ko. Hindi ka ba nagtataka kung ano talaga ang relasyon namin? Hindi ka ba nag-aalala sa maaaring maging gulo sa likod ng lahat ng nangyari ngayon? Umupo si Liu Ruyan sa isang malambot na upuan sa gilid, at puno ng kapanatagan ang kanyang mga mata. Nagtataka at nag-aalala, pero hindi mahalaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay ikaw. Naging matagumpay ang ating kasal. Asawa na kita ngayon. Sabay nating haharapin ang maraming bukas. Tungkol naman sa nakaraan, kung handa kang ibahagi. Akagagalat ko. Kung ayaw mo namang sabihin, maiintindihan din kita. Tapos na ang lahat. Bakit pa tayo manghahawak sa mga bagay na hindi na maibabalik? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang agwat sa pagitan ng mga tao. At muli, nagbago ang tingin ko kay Liu Ruyan. Nakaantig sa akin ang mga sinabi niya. Ayoko na ring magtago pa, kaya nagpa siya akong sabihin na ang totoo. Ang grupo ng mga tao sa kasal kanina ay ang ex-girlfriend ko at ang mga kaibigan niya. 7 taon ang relasyon namin. Balak ko sanang pakasalan siya, pero may iba siyang gusto. Nang malaman ko, nagpa siya akong makipaghiwalay. Pagbalik ko sa Jingbei, palagi akong kinukulit ni na mama at papa na mag-asawa na, kaya pumayag na lang ako. Kahapon lang kami opisyal na naghiwalay. Hindi niya alam na miyembro ako ng pamilya Jiang. Pumunta siya sa kasal para gumawa ng malaking eksena. Habang pinapakinggan niya ako, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Liu Ruyan. Kahapon lang kayo naghiwalay, tapos ngayon, kasal na. Hindi ba parang minadali iyan? Siguro nga medyo minadali, pero tayo naman ay para lang sa isang business marriage.
Kailangan lang nating panatilihin ang isang matatag na relasyon bilang mag-asawa sa mata ng iba, hindi ba sapat na iyon? Nang sabihin ko ito, halata sa mukha ko na para sa akin ay isa lang itong simpleng bagay. Napangiti ng bahagya si Liu Ruyan. Kung ganoon, wala kang pakialam. Kung anong klaseng tao ang pinakasalan mo. Hindi masyado. Gusto ko lang manahin agad ang Jiang Group. Biglang kumabog ang dibdib ni Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng matagal, bago marahang tumango. Kinaladkad ng mga gwardya si Bai Ningbing ng ilang daang metro. Kailanman ay hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Hindi rin naging maganda ang sinapit ng mga kaibigan niya. Itinapon silang lahat sa labas ng gate ng villa. Sa harap ng ilang dosenang gwardya na nagpapalaya sa kanila, galit na galit sila pero hindi makapagsalita. At sa ibaba ng hagdanan, naroon ang daan-daang taong may dalang mga kamera. Mga reporter na problemado dahil hindi nila makunan itong kasal ng siglo. Ilang alistang reporter ay agad na nakilala si Bai Ningbing at dali-daling sumugod para interviewin siya. Miss Bai, imbitado ka rin ba sa kasal ni na Third Miss Liu at Mr. Jiang? Mukhang hindi maganda ang lagay mo ngayon. Pwede bang malaman kung ano ang nangyari sa loob? Nang may mauna, dumagsa na ang mga reporter para kumuha ng litrato at mag-interview. Napakasama na nga ng timpla ni Bai Ningbing, at ngayon ay kinukunan pa siya ng litrato sa kalunos-lunos niyang itsura. Agad siyang nagwala sa galit. Itinulak niya ang taong nakaharang sa kanya. Nakatambo siya ng ilang kamera, tapos ay umalis na lang bigla kasama ang mga tao niya. Nang gabing iyon, ang insidente ng pananakit ni Bai Ningbing sa mga reporter ay naging headline sa entertainment news. Ang reputasyon ng Bai Group ay bumagsak sa isang gabi lang. Sunod-sunod ang paglabas ng mga paninira, kahit gumastos na kami ay hindi pa rin namin mapigilan. Nang tumawag si Shen Haoyu, ikinulong ni Bai Ningbing ang sarili niya sa kwarto ng hotel. Lasing na lasing at amoy alak. Hello, Bing Bang. Nakita ko sa balita na si Jiang Fan daw ang pinakasalan ng pamilya Liu. Taga-pamilya Jiang siya. Oh, ano naman na yon kung ganun? Matapos makumpirma ang sagot, may bahid ng pananabik sa boses ni Shen Haoyu. Kasasabi lang sa akin ni Rockzu, tungkol sa proyektong pinagtutulungang ihanda ng 4 na pamilya, Bai, Jiang, Liu, at Shen. Nakaporma na raw ang plano. Narinig ko na ang huling desisyon para sa proyektong ito ay manggagaling sa Jingbei, dahil matagal na kayong naging magkasintahan. May paraan ba para mahingan siya ng tulong, para mapasa atin ang proyektong to? Kahit nagulong-gulo ang isip ni Bai Ningbing, may natitira pa rin siyang katinoan. Mapakla siyang ngumisi, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang boses. Hihingi ng tulong sa kanya. Pinakasalan na niya si Liu Ruyan. Ano naman ngayon? Hindi ba't 7 taon kayong nagsama? Kahit hiwalay na kayo ngayon, may pinagsamahan pa rin naman kayo, di ba? Subukan mo lang. Kaya tatawag lang sa akin ni Tito Bai, tinatanong kung nasaan ka. Galit na galit ang boses niya. Kung makukuha natin ang proyektong to, haupan na rin ang galit niya at hindi na niya iisipin ang ginawa mo ngayon. Hindi ba, matapos marinig ang pangungumbinsing iyon, medyo lamambat ang puso ni Bai Ningbing. Pero hindi siya nagpakampante, kaya isang malabong sagot lang ang ibinigay niya. Sa kanya ibinaba ang telepono. Pilit siyang bumangon para pumunta sa banyo at maghilamos. Medyo nahimasmasan siya. Makalipas ang ilang minuto, kumatok at pumasok si Tang Yan. Hinayla siya nito at sinimulan na ring pag-usapan ang tungkol sa proyekto. Nakasandal si Bai Ningbing sa sofa, habang malamig na nakatingin sa labas ng bintana, at gulong-gulo ang isipan. Isang malaking oportunidad ang proyektong ito. Pinag-aagawan ng iba't ibang maimpluwensyang grupo mula sa Jingbei, Shanghai, Hong Kong, at Macau. Ang dahilan kung bakit nagsanib puwersa ang 4 na dakilang pamilya ng Shanghai ay para masigurong makukuha nila ito. At ayon sa mga impormasyong nakalap, ang namamahala sa proyektong ito ay tiyak na si Jiang Jiao. Ang sarili kong tiyahin, kung magagamit nila ako para makakonekta sa kanya, mas mapapadali talaga ang lahat para sa kanila. Matapos ang malalim na pag-iisip, nagpasya pa rin si Bai Ningbing na subukan. Hindi lang para sa proyekto, kundi para na rin sa sarili niyang mga dahilan. Gusto pa rin niyang humanap ng pagkakataon na makita akong muli. Sa ikalawang araw pagkatapos ng kasal, pagkakuha namin ng marriage certificate, dumiretso ako sa headquarters ng Jiang Group. Para sa posisyon bilang vice-presidente. Para makapag-adjust ako kaagad. Ibinigay sa akin ni Papa ang ilang mga sekretarya at assistant na personal niyang hinubog. Maghapon akong nagbasa ng mga dokumento at report, at sa wakas ay nakuha ko na rin ang pangkalahatang sitwasyon sa loob ng kumpanya. Nang bumalik ako sa aking sarili, napansin kong madilim na pala. 8:00 na ng gabi. Sa buong gusali, tanging ang ilaw na lang sa opisina ko ang nakabukas. Bakit ka na parito? Bahagyang ngumiti si Liu Ruyan. Ay bahid ng pagtatampo sa kanyang boses. Ikalawang araw ng kasal natin ngayon. Dapat sana ay naka-honeymoon leave pa ako. Doon ko lang naalala noong umaga, paglabas namin sa civil registry, na noong sinabi kong pupunta ako sa kumpanya, may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Liu Ruyan. Sa wakas, naintindihan ko na ang ibig sabihin ng ekspresyon na iyon. Medyo nahihiya akong nagpaliwanag. Unang beses ko kasing ikasal, wala pa akong gaanong karanasan. Nakalimutan ko ang mga ganitong bagay. Pero tungkol sa leave, honeymoon, at iba pa. Siguro para lang yan sa mga normal na mag-asawa.
Tayo naman, business arrangement lang. Siguro hindi na natin kailangang mag-celebrate, di ba? Bahagyang kalungkutan ang gumuhit sa mga mata ni Liu Ruyan. Pero agad niyang inayos ang kanyang sarili, binuksan ang pinto ng passenger seat at pumasok. Kung busy ka, okay lang kahit hindi tayo mag-celebrate. Kaya lang, kasal na tayo, kaya inaanyayahan ko ang isang abalang tao na mag-dinner. Papayag naman siguro si Vice President Jiang, di ba? May halong panunukso sa tono ng boses niya. Nang marinig ko yun, hindi ko napigil ang mapangiti at masaya akong pumayag. Pagkasakay sa kotse, napagdesisyonan ng hapunan sa isang sikat na western restaurant. Oras na ng hapunan, at medyo huli na kaming dalawa. Puno na ang lahat ng private rooms, at gutom na rin ako. Tinamad na akong maghanap pa ng iba, kaya pagkatapos kong hingin ang pagsang-ayon ni Liu Ruyan. Umupo kami sa isang sulok malapit sa bintana. Pagkakuha ng menu, agad itong inabot sa akin ni Liu Ruyan at sinimulan niyang sabihin ang ilan sa mga specialty ng restaurant. Dahil sa mungkahi niya, umorder ako ng 4 o 5 putahe na gusto ko. Pagkatapos ay ibinalik ko sa kanya ang menu, pero hindi na umorder si Liu Ruyan. Sigurado kang hindi ka na o-order pa. Baka medyo kakaiba ang panlasa ko. Baka hindi mo magustuhan. Ngumiti siya at umiling. Kumikinang ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Dahil mag-asawa na tayo, araw-araw na tayong magsasalo sa iisang mesa. Kung anong gusto mo, syempre kailangan ko ring subukan ng subukan, at unti-unting tanggapin. Nagpakasal tayo, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong pilitin ang sarili mo. Habang kumakain, may karapatan pa rin tayong pumili ng pagkain na gusto natin. Hindi mo kailangang masyadong isipin yan. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang ng direkta. Pwede naman nating pag-usapan. Kahit ano, pwede nating pag-usapan. Kung ganun, pwede ba nating pag-usapan yung hindi pag-cancel ng honeymoon? Nakita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Akala ko kung ano nang hihilingin niya, pero ang lumabas sa bibig niya ay tungkol pala sa honeymoon. Medyo nagulat ako. Gusto mo ba talagang mag-honeymoon? Matagal na tayong naging abala para sa kasal na ito, kaya gusto ko sanang magpahinga ng maayos. Isa pa, gusto rin ng mga magulang natin na maging malapit tayo sa isa't isa agad. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ng honeymoon para doon. Ano sa tingin mo? Habang pinapakinggan ko ang sinsero niyang tono, ang mga palusot na inihanda ko, ay hindi ko na masabi. Sa totoo lang, mabuting asawa si Liu Ruyan. Palagi niyang nirerespeto ang mga opinyon ko. Para sa akin, ang honeymoon ay hindi naman talaga ganoon kahalaga. Ayoko namang saktan ang damdamin niya dahil lang sa maliit na bagay, kaya pumayag na ako. Nang makuha niya ang pagsang-ayon ko, lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Liu Ruyan. Sige, hihintayin kong matapos ka sa mga ginagawa mo. Kapag may oras ka na, ako na ang mag-aayos ng lahat. Isang buong araw naghintay si Bai Ningbing sa baba ng Jiang Corporation bago niya ako nakita. Sinundan niya ako hanggang sa restaurant, naghahanap ng pagkakataon na makausap ako ng kami lang. Pero buong gabi, hindi ako umalis sa kinauupuan ko at masaya kaming nag-uusap at nagtatawanan ni Liu Ruyan. Ang eksenang sinusubuan namin ng isa't isa ay lubos na nakasakit sa kanya. 2 oras nang nakahain ang mga pagkain sa mesa. Pero ni isang kagat ay wala siyang ginawa. Nakatitig lang ang mga mata niya sa maamo kong mukha na nakangiti. Nang sa wakas ay tumayo ako para pumunta sa banyo, agad na sumunod si Bai Ningbing. Tinawag niya ako sa hallway. Fan, bakit ka pumayag na pakasalan si Liu Ruyan? Lumingon ako, at bakas sa mga mata ko ang pagkagulat, model. Kung tama ang pagkakatanda ko, break na tayo, di ba? Anong pakialam mo kung magpapakasal ako o hindi? Dahil sa walang bahala kong tono. Karamdaman ni Bai Ningbing na minamaliit siya, kaya hindi niya mapigil ang makaramdam ng galit. Ang kasal ng pamilyang Jiang at Liu ay napagkasunduan na mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Hindi pa tayo break noon, pero nakahanap ka na agad ng kapalit. Nakakrus ang mga braso ko, sinulyapan ko siya, at sinabi sa mahinang tono. 1 buwan na ang nakalipas nang planuhin kong bumalik sa Jingbei para magpakasal. Pero, bakit ka naman magagalit? Ikaw nga, 7 taon na ang nakalipas. Pinlano mo nang makipaghiwalay sa ika-28 kaarawan ni Shen Haoyu. Maliban na magplano ako para sa sarili ko 1 buwan bago mangyari. Sa ilang salitang iyon, hindi nakapagsalita si Bai Ningbing. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao, pilit na nilunok ang sama ng loob at pagsisisi na nararamdaman. At sinusubukan mo pang ipagtanggol ang sarili mo, ha? Ang sa amin ay hindi tulad ng iniisip mo. Alam kong hindi niya ako gusto. Pero dahil lang sa tagal na ng aming pinagsamahan. At dahil na rin sa pangakong iyon, kaya naging obsession ko na siya. Pinag-isipan ko naman talagang maging seryoso sa'yo. Habang papunta ako sa Jingbei, handa na rin akong mag-propose sa'yo. Nakapili na nga ako ng singsing. Fan, hindi mo ba ako kayang paniwalaan kahit 1 beses lang? Saka mo lang naalala ang reserba mong ito, no? Sayang, kasal na ako. Bai Ningbing, kay Shen Haoyu ka na lang mag-propose. Baka pumayag pa yun. Hindi ko tinatago ang pangungutya sa tono ko, na lalong nagpahirap sa nararamdaman ni Bai Ningbing. Humakbang siya palapit para hawakan ang kamay ko, pero iniwasan ko. Kailanman ay hindi ko siya nagustuhan. Nagkamali lang ako noon. Hindi ko nakita ang tunay niyang pagkatao. Hanggang sa matapos ang birthday party na yun. Saka ko naintindihan, sa loob ng 7 taon,
Nasanay na akong nandyan ka sa tabi ko. Gusto talaga kitang pakasalan. Noong una, akala ko kahit dalawa kaming pinagsasabay niya, may kaunti pa rin siyang sinseridad. Ngayon, pagkatapos kong marinig ang mga sinabi niya, parang nasusuka na ako. Galit ka kay Shen Haoyu dahil ayaw kanyang tanggapin, galit ka dahil ginawa ka lang niyang reserba. Iniisip mo ba na dahil naghintay ka kay Shen Haoyu ng 7 taon, ang malalim mong pagmamahal para sa kanya ay saksi ang langit at lupa? Halos maantig ka na sa sarili mong katangahan. Pero habang galit ka sa kanya, naisip mo rin ba na sa totoo lang, wala kang pinagkaiba kay Shen Haoyu? Hindi ka niya sinasagot, pinaasa ka lang niya, kaya masama ang loob mo. Tapos pinaasa mo rin ako. Pare-parehas lang kayo, kaya wag ka nang umarte sa harap ko na para bang nagkamali ka ng pagkilala at nagsisisi sa nakaraan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Bai Ningbing at tanging pamumutla na lang ang natira. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya sa sandaling iyon at ayoko na ring makipag-ugnayan pa sa kanya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa lobby. Habang nagkakasalubong kami, hindi napigilan ni Bai Ningbing ang sarili at bigla niya akong hinawakan. Naubos na rin ang pasensya ko kaya tinabig ko kaagad ang kamay niya. Sa gitna ng aming paghahatakan, ang luma at sirang chandelier sa itaas ay biglang bumagsak na may malakas na tunog. Diretsyong babagsak sana ito sa ulo ko. Sa sandali ng panganib, walang kamalay-malay na itinulak ako ni Bai Ningbing sa isang tabi. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang ilang dosenang kilong bigat na bakal na ilaw ay bumagsak sa kanyang. Naitulak ako ng ilang metro palayo at sakto namang dumating si Liu Ruyan. Hindi niya napigil ang lumingon at nakita niya agad si Bai Ningbing na nakahandusay sa sahig. Namimilipit siya sa sakit, habang mahigpit na hawak ng kaliwang kamay ang kanang balikat niya. Namumula ang buong mukha niya sa sobrang sakit. Ang mga serbidor na nakarinig ay dali-daling lumapit. Sunod-sunod silang lumapit para tingnan ang kalagayan ni Bai Ningbing. Nakakunot noon namang tinanong ako ni Liu Ruyan kung nasaktan ako. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makumpirmang ligtas ako. Ay nalalayan niya akong umalis sa magulong lugar na iyon. Pinagmamasdan ang likod ng dalawang magkasamang papaalis. Habang nakahiga sa sahig, mariing kinagat ni Bai Ningbing ang kanyang labi, ayaw niyang gumawa ng kahit anong ingay. Pero hindi niya mapigilan ang paghikbi sa kanyang lalamunan. Napapikit na lang siya sa kawalan ng pag-asa. Nag-flashback sa isipan niya ang mga alaala, at lahat ng iyon ay tungkol sa akin. Noong inatake siya ng sakit sa tiyan, hindi ako umalis sa tabi niya kahit sandali. Tumawag ako sa maraming doktor at palagi kong kinakamusta ang kalagayan niya. Noong nauntog siya sa pader at nagkapasa ang braso niya, agad akong maglalaga ng itlog para ipanghilot sa kanya. Kapag hindi siya makatulog sa gabi, nitiis ko ang antok para samahan siyang makinig ng malumanay na musika at aygowa siya ng sabaw na pampatulog. Dati, basta tungkol sa kanya, lahat ay binibigyan ko ng importansya. Ngayon, nasaktan siya ng ganito para iligtas ako, pero wala man lang akong naging reaksyon. At basta na lang sumama sa iba. Hanggang sa sandaling ito, saka lang tuluyang nakumbinsi si Bai Ningbing na ang ako ngayon ay hindi na ang dating ako na kilala niya. Hindi na siya ang nag-iisa para sa akin, at hindi ko na siya mahal. Pagka-uwi sa bahay, saka lang dahan-daang kumalma ang pakiramdam ko. Nakahiga ako sa sofa habang umiinom ng mainit na tsaa, inaalala ang mga nangyari kanina. Medyo kinakabahan pa rin ako. Magrereklamo na sana ako kay Liu Ruyan. Pero paglingon ko, nakita ko siyang daladala ang first aid kit at yumuko. Hindi naman ako nasugatan. Bakit ka may dalang first aid kit? Hindi sumagot si Liu Ruyan. Dahan-dahan niyang itinuro ang bukong-bukong ko. Sinundan ko ng tingin ang tinuturo niya. Saka ko lang napansin na may maliit na gallows pala sa sakong ko dahil sa bubog. Kumuha si Liu Ruyan ng cotton swab at nilagyan ito ng kaunting alcohol. Medyo masakit siguro. Dati, hindi ko naman iniinda ang ganito kaliit na sugat. Kaya noong nakita kong ganoon na lang ang pag-aalala ni Liu Ruyan, medyo nahiya rin ako. Okay lang tong maliit na sugat kahit hindi gamutin. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Kahit na sinabi ko yun, sa sandaling damay kitang alcohol sa sugat ko. Napasinghap pa rin ako. Pagkatapos i-disinfect, kumuha si Liu Ruyan ng band-aid at tinakpan ang sugat. Magpapadala raw siya ng mga waterproof na gamit mamaya. Sa susunod na 2 araw, tandaan mong gamitin yan kapag maliligo ka. Mag-ingat ka ng mabuti. Huwag mong hayaang mabasa ang sugat. Kung lalabas ka, magtsinelas ka na lang. Bata pa lang ako nang umalis ako sa amin para sumama sa tita ko. Pagkabalik ko sa bansa, 4 na taon sa kolehiyo. 6 na taon sa isang relasyon, palagi akong mag-isang namumuhay sa ibang lugar. Ngayon lang ako nakaranas na may isang taong dahil lang sa maliit na sugat ko. Ay ganito kung mag-alala, bukod sa gulat na naramdaman ko. Gusto ko ring pag-aanin ang aming sitwasyon, kaya nagbiro na lang ako. Huwag ka nang mag-abala pa. Baka mamaya, pagdating ng mga ipapadala mo, magaling na ang sugat ko. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang tingin. Diretso akong tinitigan. Ang mukha niya ay may seryosong ekspresyon na hindi ko pa kailanman nakita. Kaya ka nasugatan ngayon ay dahil din sa kapabayaan ko. Hindi ko matatakasan ang responsibilidad ko. Basta sugat yan, masakit. Ayoko nang pagkatapos mong matakot ng husto ay makaramdam ka pa ng sakit sa katawan. Kaya medyo makulit ako, pero walang masama kung magiging mas maingat tayo. Makinig ka na sa akin kahit ngayon lang, Afan.
Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang sinsero ng tono niya. O dahil sa pagsisising dumaan sa mga mata niya, bahagyang nakaantay